sa panahon ng AI, digmaan, pandemya at kawalang pananampalataya, may kwento ang isang lalaki na nagngangalang Salvador de Corazon. Hindi ito gawa-gawa. Hindi rin ito relihiyon. Ito ay mensaheng espiritual, isang misyon na inihayag higit 3 dekada na ang nakalipas. Isang makabago, matapang at makabuluhang panawagan ang muling ibinubunyag ngayon para sa bawat Pilipino, kabataan at kaluluwa na naghahanap ng katarungan, hustisya at kaligtasan. Mula sa kuweba ng Bohol hanggang sa mga bundok ng Zambales, isang pangalan ang muling ipinapaalala sa atin. Hindi dahil sa alamat, kundi dahil sa katuparan. Simula pa noong 1987, ito na ang hudyat ng Diyos. Ana ngayon, ikaw na ang susunod na saksi. Isinilang noong Hunyo 5, 1941 si Galileo, isinilang ang batang lalaki sa kuweba ng Gindulman, Bohol habang umaawit ang mga anghel. Ipinangalan siyang Alelio, isang pangalan mula sa tinig ng kalangitan. Lumaki siya, hindi lamang sa karunungan kundi sa layunin, at kalaunay naging Doctor of Economics. Ngunit noong taong 1982, dumating ang revelasyon mula sa Diyos. Nilitaw ang bagong saligang batas ng Pilipinas. Ang 1987 Philippine Constitution ay lilitaw, at siya ang magiging unang espiritual na tagapagsalin ng tunay na diwa nito. Ipinahayag sa kanya ang espiritual na pangalan, Salvador de Corazon, Savior of Heart, Savior of Poverty and Lawlessness. His Holiness and Greatness, Hombre de Dios, hindi siya ang Diyos, kundi tagapagdala ng salita ng Diyos. Isang alagad ng Diyos, disciple of God, sa paglipas ng panahon, ibinaba ng Diyos ang buong plano. Magkakaroon ng lugar sa ibabaw ng kabundukan na tatawaging Avenue Square for All Nations, isang ligtas na pamayanan, isang simbolo ng Article 2, Section 9 ng Konstitusyon. The state shall promote a just and dynamic social order. Ngunit bakit nga ba hanggang ngayon, hindi pa rin naipapatupad ang Article 2, Section 9? Bakit walang standard of living ang mga Pilipino? Ang Philippines Recanelli Mother International Foundation, the voice for global solutions on poverty in King Opremi Fogsopi, ay isang SEC-registered non-profit organization na rehistrado hindi lamang basta-basta organisasyon. Ito ay bunga ng propesiya ng Diyos na isinulat na mismo sa ating sariling saligang batas ng iisang foundation lang sa buong mundo na nagsusulong ng 1987 Philippine Constitution. The mission is responsible towards the development of the Article 13, Section 16 of the 1987 Philippine Constitution. The right of the people and their organizations to effective and reasonable participation at all levels of social, political, and economic decision-making shall not be abridged. Kaya ngayon, malinaw naming ipapahayag, hindi ito kulto, hindi ito sekta, at higit sa lahat, ito ay legal. The 1987 Constitution is the solution to poverty and lawlessness experienced in the Philippines. Legal na rehistrado sa SEC at BIR, may auditing at transparency, nagsusumite ng financial reports at may official receipts. Nakaangkla sa 1987 Constitution, kaya hindi ito scam. Bukas sa lahat ng relihiyon, para sa lahat ng nananampalataya sa Diyos, maging boses laban sa kahirapan. Isa katuparan ang 1987 Constitution. Isabuhay ang katarungan, karangalan at kapayapaan para sa lahat. Royalty in the country by the diplomatic court in Singapore. The voice of the found solution, which is the voice of God. Panimula. At sa puso ng batas na ito ay ang Preamble at Article 2, Section 9. Na humihingi ng tulong sa makapangyarihan ng Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan. Nakakatawan sa aming mga legislatibyo. Magtataguyod ng kabutihan ng bawat isa. Mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamamagitan. At titiyak para sa aming sarili at ang kanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamamahalang kuskus ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay
at kapayapaan ay naglalagda at naghahayag ng konstitusyon. The state shall promote a just and dynamic social order that will ensure the prosperity and independence of the nation and free the people from poverty through policies that provide adequate social services, promote full employment, a rising standard of living, and an improved quality of life for all. Nagsasaad na tungkulin ng Estado na itaguyod ang makatarungan at dinamiko na kaayusang panlipunan. Ngunit sa kabila ng batas, ang tanong ay nananatili, bakit hindi pa rin tayo ligtas? Bakit naghihirap pa rin ang sambayan ng Pilipino? Kaya ang tinawag na Salvador de Corazon ay hindi upang lumikha ng sekta, kundi upang isulong ang hustisya gamit ang batas ng Pilipinas. At dito tayo lahat magsisimula. Haring kayong nagarinig katuparan sa ikaliligtas ng buong lupa. Ngayon, narinig mo na ako. The kingdom of Almighty God, known as Republic of the Philippines on earth, Kaya ang kanyang foundation ay may tungkuling ipatupad ang misyong ito. Ipaliwanag at ipatupad ang ipinangakong standard of living sa ilalim ng batas. At kung naipatupad na sana ito noon pa, bakit may mahirap pa? 19 and 26, Effectivity and Fulfillment, Article 18, Section 27 of the Philippines Saligang Batas, 1987 Live Constitution. Sa gitna ng espiritual na tungkulin ni Salvador de Corazon, ipinagkaloob ng Diyos ang katuwang sa buhay at pananampalataya. Si First Princess Recaneli Cabrera de Dios ang naging kabiyak ng puso at kasama sa misyon. Sa kanilang pagsasama, sila ay biniyayaan ng 2 anak na lalaki. At ang bunso ay ang legal na pangalan na si Alelio Teterdo Cabrera Pen. Subalit dahil sa espiritual na tagapagmana siya ng misyon ng kanyang ama, tinanggap niya ang bagong pangalan mula sa Diyos, ang spiritual name na Prince Altres Cabrera de Dios. Hindi natapos ang misyon sa pagkamatay ng katawan ni Salvador de Corazon. Sa halip, ito'y ipinagpatuloy ng buhay na tagapagmana bilang pagsunod sa kanyang kalooban. Ngunit higit pa sa pagiging isang legal na dokumento, mayroong espiritual na kahulugan ang mga pangunahing pangalan sa likod ng konstitusyon. Si Pangulong Corazon Aquino at pangalawang Pangulo Salvador Laurel. Corazon ay nangangahulugang puso at Salvador ay nangangahulugang tagapagligtas. Sa pagkakaugnay ng dalawang pangalang ito, isinilang ang pangalan na ipinahayag ng Diyos bilang kanyang sugo. Salvador de Corazon, Savior of Heart. Ang ating Savior of Heart, Salvador de Corazon, ay binigyan ng Diyos ng mga awitin na hindi basta likha ng isip, kundi propetikong mensahe ng liwanag at pagbabagong espiritual. Filipinong hinirang, awit ng pagkakakilanlan ng tunay na misyon ng Pilipino sa plano ng Diyos. Glorious Filipino, pagbangon mula sa kahirapan, tungo sa dangal at karangalan bilang bayang inatasan. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang O Glory Day at Blow the... O Glory Day, awit ng tagumpay at katuparan ng propesya sa Avenue Square. Blow the trumpet, panawagan at babala ng paghahanda bago dumating ang sakuna. Kasama ng mga awitin na ito, ang Filipino Volunteers Prayer, ang nagsisilbing panalangin ng mga pusong handang maglingkod. Isang panalangin ng pagsuko, paglilingkod, at pagtanggap ng tungkulin para sa mundo. Dress code ayon sa Savior of Heart, may espiritual at kultural na dahilan. Hindi ito uso, ito ay utos ng Diyos. Dress like you serve the kingdom of heaven. Utos, bawal ang itim sa gawain ng Diyos. Babae, long dress at long sleeve. Lalaki, long sleeve at maayos na pantalon. Bakit bawal ang itim?
simbolo ng pagluluksa at kadiliman at gawa ng demonyo. Kahulugan, tanda ng pagsunod, kabanalan, at pagkakakilanlan ng mga pinili ng Diyos. Muling magiging batas bilang paggalang sa Diyos at dignidad ng bansa. Magsuot ng malinis at disenteng damit. Sumunod sa tuntunin ng kanyang kaharian. Ang Philippines Recanelli Mother International Foundation, The Voice for Global Solutions on Poverty, INC, ay nananawagan ng 117,000 aktibong NDA supporters. Mula sa iba't ibang lahi, relihiyon, at antas ng pamumuhay upang maging NDA supporters at spiritual claimants ng Avenue Square for All Nations bilang patunay na buhay, legal, at kumikilos ang foundation. Benepisyo kapag member sa foundation, material and my spiritual blessings and protection. Karapatang manirahan sa Avenue Square. Papel sa solusyon sa kahirapan. Bakit may bayad? Para sa legal na proseso, SEC documentation, auditing, at BIR compliance. Hindi ito negosyo, kundi para sa pagpapanatili ng legalidad ng foundation sa mata ng batas. Ang bayad ay hindi kita. Ito ay magiging bahagi ng spiritual seed na ibabalik ng Diyos, multiplied and overflowing, sa tamang panahon pagkatapos ng Proclamation number 3. Huwag matakot. Ang pagiging NDA supporter ay para sa kaligtasan, hindi sa mabilis na yaman. Basta't naniniwala ka sa katuparan ng katarungan, kapayapaan, at batas ng Diyos. Isa ka ba sa 117,000 na iyon? Ang sagot ay nasa iyong puso. Sa panahon ng krisis, digmaan, at sakuna, ang Avenue Square for All Nations ay magiging ligtas na tahanan ng Diyos para sa lahat ng tapat. Upang maisakatuparan ito, itinayo ang 4 corners of the world powers na to be announced pa. Corporate Secretary, Princess Amira Asilo de Dios. National Treasurer, Prince Saiz de Dios. 27 NDA powers. Mga itinalagang princess, prince, and royalties mula sa iba't ibang sektor. Ang paggamit ng de Dios at Princess Prince ay hindi pa memersonal, kundi pagkilalang espiritual sa pagtatalaga ng Diyos. Hindi sa tao galing kundi sa langit ang mandato. Paano maging kabahagi? Makipag-ugnayan ka sa mga pangalan na nabanggit sa video. Sila ang unang tumugon. Ngayon maaring ikaw na ang susunod. Sa pangalan ng Philippines Recanelli Mother International Foundation, kami ay nananawagan sa iyo. Maging bahagi ng 117,000 NDA supporters. Maging instrumento ng Diyos. Maging bahagi ng solusyon. Ito ang huling panawagan. Ang tanong, sasama ka ba? O maghihintay sa sakuna?